Matapos kong makausap ang nanay ko, pumayag din siyang doon muna ako magpalipas ng gabi sa bahay ni na Tita Ella. Nagkausap na rin silang dalawa sa telepono at dahil gabi na rin, wala na rin siyang naging pagtutol. Napansin kong nag-aalala si Tita Ella sa kalagayan ko. Mag-shower ka na muna, Boyet. Baka makatulong para gumaan ang pakiramdam mo. Mahinahon niyang sabi. Sinunod ko ang payo niya. Pagkatapos kong maligo, mas gumaan ang pakiramdam ko kahit may bahagya pa rin sakit ng ulo. Umupo kami sa sala at nagkwentuhan. Pinayuhan niya akong huwag isuko ang pangarap kong makapag-aral. Sana may pagpatuloy mo pa ang pag-aaral mo, Boyet. Sabi niya. Napayuko ko. Gusto ko rin po sana, tita, pero ayaw na akong pag-aralin ng mga magulang ko. Pakiramdam ko rin, hindi naman ako ganoong katalino. Umiling siya. Hindi sukatan ng talino ng diploma. Ang mahalaga, marunong kang magsikap. Salita pa ni Tita Ella. Ikinuwento ko ring nahihirapan ako maghanap ng trabaho kahit senior high school graduate ako. Ngumiti siya. Subukan mo mag-training sa TESDA o sa ibang training center. Kapag may sapat kang kasanayan at sertipiko, mas lalaki ang oportunidad mo kahit sa ibang bansa. Tahimik akong nakinig. Habang tumatagal ang usapan namin, naging komportable na rin ako magtanong tungkol sa buhay niya. Tita, kung okay lang po, bakit kayo naghiwalay ng asawa niyo? Tanong ko kay Tita Ella. Sandali siyang natahimik bago malungkot nang umiti. Mahabang kwento yun, Boyet. Huminga siya ng malalim. Ako may pinakamalaking pagkakamali. Ikinuwento niyang 21 taong gulang pa lamang sila ng asawa niyang si Jonald nang nagsama sila. Dahil kapos sa buhay, nakitira muna sila sa pamilya ng kanyang asawa. Masipag si Jonald at halos buong araw na nasa trabaho bilang delivery rider. Dahil dito, madalas naiiwan si Tita Ella sa bahay. Habang lumilipas ang panahon, naging malapit siya sa kuya ni Jonald na si Jomar, isang tricycle driver. Mabait at maalalahanin si Jomar. Kapag may pagkakataon, dinadalan siya nito ng pagkain at kinukumusta habang wala ang kanyang asawa. Sa mga panahong dumaraan sila sa matinding problema, naging malaking sandalan niya ang kuya ng kanyang asawa. Dahil sa kahinaan at maling pagpapasya, dumating ang panahong naging emosyonal silang malapit sa isa't isa. Hindi nagtagal, natuklasan din yon ni Jonald. Nasaktan ang kanyang asawa at muntik pang humantong sa malaking gulo ang lahat. Humingi ng tawad si Tita Ella at inamin ang kanyang pagkakamali. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin siyang patawarin ni Jonald. Lumipat sila ng tirahan at sinubukang buuin muli ang kanilang pamilya. Kalauna na isinilang si Emily at makalipas ang ilang taon ay ang bunso nilang si Japet. Akala nila ay tuluyan ng magiging maayos ang lahat, ngunit dumating ang panibagong pagsubok. Madalas magkasakit si Japet, kaya halos maubos ang kanilang ipon sa pagpapagamot. Napilitan silang umutang upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sa kasamaang palad, lalo silang nabaon sa utang nang mawala ng trabaho si Jonald. Habang lumala ang kanilang sitwasyon, nakaranas si Tita Ella ng matinding panggigipit mula sa taong pinagkakautangan nila. Sa gitna ng desperasyon, nakagawa na naman siya ng isang desisyong pinagsisihan niya habang buhay. Nang mabunyag ang nangyari, tuluyan ang nasira ang tiwala ni Jonald. Sa pagkakataong yon, hindi na niya kinayang magsimulang muli. Iniwan niya si Tita Ella at ang kanilang mga anak. Tahimik na tumulo ang luha ni Tita Ella habang ikinukwento ang lahat sa akin. Wala akong ibang masisisi kundi sarili ko. Mahina niyang sabi.
Hindi madaling mabuhay na dala-dala mo ang mga maling desisyong ginawa mo. Salita pa ni Tita Ella. Hindi ako makapagsalita. Ngayon ko lamang lubos na nauunawaan kung gaano kabigat ang pinagdaanan niya. Mas lalo kong naisip ang sarili kong kinabukasan. Kung wala akong pangarap, trabaho o direksyon sa buhay, paano kung maranasan ko rin ang parehong paghihirap? Kinagabihan ay nagpatuloy pa kami sa mahabang kwentuhan. Marami siyang ibinahaging payo tungkol sa buhay, responsibilidad at kahalagahan ng pagsisikap habang bata pa. Malaki ang naging epekto ng mga sinabi niya sa akin. Kinabukasan umuwi ako sa amin na maraming iniisip. Nagalit na naman ang nanay ko dahil sa magdamag kong pagkawala, ngunit hindi na ako sumagot. Mas pinili kong pag-isipan ang lahat ng mga payong narinig ko. Sa mga sumunod na linggo, hindi muna ako nagpakita kay Tita Ella. Hindi ko rin agad sinagot ang mga mensahe at tawag niya. Isang buwan ang lumipas, nagulat ako nang isang araw ay dumating siya sa bahay namin. Paalis na pala siya pabalik ng Dubai. Babalik na ako sa trabaho, sabi niya. Bago ako umalis, gusto kong sabihin sa iyo na huwag mong sayangin ang buhay mo. Kaya mong baguhin ang kinabukasan mo, Boyet. Salita pa ni Tita Ella sa akin. Nangako rin siyang tutulungan niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Hindi nagtagal nagpadala siya ng konting pera upang makapagsimula ako mag-training. Nabalitaan ko ring may bago ng nobyo, si Emily. Masakit man, tinanggap ko na yon. Sa halip na magmukmok, sinunod ko ang payo ni Tita Ella. Nag-enroll ako sa isang training program at nagsumikap makakuha ng mga kinakailangang sertipikasyon. Ilang buwan pa lumipas, dumating ang araw na matagal kong ipinagdasal. May hawak na akong tiket papuntang Dubai. Habang nakatanaw ako sa bintana ng paliparan, napangiti ako. Minsan, ang pinakamabigat na pagsubok ang nagiging simula ng pinakamagandang pagbabago sa buhay.